We are number 106.7 Energy FM Pangan! Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo, Hello sa mga nakaantabay, sa mandako ng Kapuluan, maligayang pakikinig mo sa lahat ng mga sa lahat ng mga na cute. Oo, cute. Hello, cute! Maligayang Cute! pakikinig. Ano yan? Wala. Nilalagyan ko lang ng buhay yung sinasabi mo. Cute eh. Ay, noon nga pala ito. Ano yan? Kuya Chico, mag-umpisa na ako ng bumati sa atin bago ato mo. Ay, sige. Pero tawag sa amin, 7212429. Maligayang bati, naka-loudspeaker na sila Clara, si Cams, si Irene at Kesa, nakaantabay. Hello po, maligayang bati. Ayan, hi Clara. At maligayang pakikinig. Ito kay Zap, oh. Zap. Ay, ito naman si Zap. Bakit? Ay, freak out. Ten. Ayan, maligayang pakikinig daw dapat dahan-dahan natin basa. Okay, sige. Aratan Family. Yan. Kay Kuya Philip. Gander at Kuya Gian. And most especially Yan, most especially. kay Dearest Yan. Hyacinth Aratan. Hyacinth Aratan. Na wala pang ligo simula kagabi hayop. Ay, hindi, kasi marami ang tinatamad talaga ngayong maligo. Dahil nga naman, nag-uulan, malamig, hindi ba? So, yung tubig sa tubo, no, malamig din. So, malamig ang lupa, malamig lahat. No? So, Wala kayong hot shower? sa amin, hindi, sa amin, Kami wala hindi, din. Alam mo, ano meron sa amin? Hot spring, sarili namin. Ay, talaga? Buong. Social, may bukal sa iyo. May bukal. Pero pag nakatira ka sa bandang Pansol at maswerte ka na dinadaluyan ng bahay mo yung daanan ng bukal, maswerte ka magkakaroon ka ng hot spring ng walang bayad. Siyempre, gagawa mo ng tubo yan. Yes, kailangan. Pero swerte ka pag dumadaan sa lupain mo. Pero hindi, di ba? Actually, yung iba naman dun, heater na lang naman talaga eh. Actually, hindi na lahat. Oo, kasi one time no, naligo ako eh, yung ina-expect ko malamig. Hindi ko naman kasi alam na may mga ganun pala na talagang ang init, no. Pagpatak ng tubig doon sa likod ko, na ba, hindi siya refreshing. Kung minsan punta tayo sa Bato Spring Resorts. Bato talaga? Bato Spring Resort. Have you been there, Chico? Not yet. Not yet. I'm sorry, but I would like to be there. Alam mo kung ano ang Bato Spring Resorts? Bato Spring Resorts. Ano yan, Brad? Pag nakaligo ka, kasi nakaligo na ako dyan eh. Okay. Hindi, alam mo yung, kumuha ka ng tubig sa refrigerator. Okay. Yung sobrang lamig. Ganun kalamig ang tubig dyan. Saan ba to? Sa Laguna. San Pablo. Sobrang lamig. Bakit bato, spring? Hindi kasi yung natural water nanggagaling. Malalamig naman talaga yun, mga ilog. Sabi nila therapeutic daw eh. Therapeutic? Pero, Brad, mamamanid lahat ng mga external. Kumbaga parang kukuluntoy, ganon. Ay, lahat ng external assets mo, Brad. Makakalimutan mo nandun kasi frozen siya. Talaga? Sobra. Meron, nung nagpunta naman kami sa Leyte, no? Tatay ko taga Leyte, no? Meron dong falls daw. So, falls. Pero may isang mayamang nakabili nung lupa. Ang galing, no? Nabili niya yung lupa dun sa may falls, no? At, nilagyan niya ng, parang ginawa niyang resort. Ginawa niyang, yung nanggagaling sa falls, no? Yung, lang talaga, running water lang talaga. Nilagyan niya ng pool doon. So, nakakatch na, naiipon niya yung tubig. Okay. Pero running yung tubig. Tapos, yung tubig, no, pag doon sa isang pool na puno na yon, dadaloy din yon doon sa may pool pa doon sa baba. Kasi pabundok siya eh. Ganon. So, running yung tubig. Ang napakalamig. Yung naalala ko kasi yung sinasabi mo na sobrang lamig talaga. Sobra. Galing talaga siya sa Pero saan nagagaling yung tubig na yun, no? Galing sa bundok? Yes. Yung sa falls na... Kaya malinis yun kasi filtered yun ng... Oo nga, pero di ba? Ang galing, no? Continuous lang siya. Oo naman, rainforest, di ba? Hindi naubos ng tubig. Buti pa doon, hindi nauubusan. Di ba? Samantalang... Ang pagmamahal. Bakit ba inuulan? Alin ba? Puro kakaanuhan eh. Okay, teka lang ha. I-follow nyo nga po ako sa twitter.com/KuyaChico1067. KUYACHICO 1067. 1067 yun, ha? Ha?
O yan, ha. At saka, total, halimbawa, mga ganito pagkakataon na medyo haggard-hagarda ng buhay, no? Nagtatakbo ka, nag-iiwas ka sa ulan, ganyan. So, tapos ang dami mong tinrabaho, no? Haggard ka na. Bakit? Bakit ito matawa? Yung pagkakadescribe mo na haggard, parang nalilimahid na, brad, eh. Ganun yung haggard ka na. Perfect time, no? Lagi, no? Mag-i-spray ka ng Top O. To take care of your skin. Yan, no, di ba? Topical oxygen spray sa pagmumukha nating lahat. Available yan sa mga select na 7-Eleven 7-Eleven. stores. Oo nga, maganda yan. Pagka nag-spray ka talaga niyan, no? Pag nag-spray ka talaga niyan, pag after mo talaga mag-spray, refreshing! Mapapagano ka talaga. Promise talaga, walang halong biro. Pag hindi ka na pa-refreshing, ewan ko na lang sa'yo, may something sa'yo. Pasampigain ka namin. Pag hindi ka refreshing, pupuntahan ka namin dyan sa inyo, no? Para kami magsasabi ng refreshing. Gusto naman ka bigla sa likod. Bigla na lang yun, may nasa bintana ka. Nagre-refreshing doon. Ay, kuya, refreshing. Nagkulang tayo mga maputol from Japan. Social. Hello po. Hello? Hello? Arigato gozaimasu. Hello? Hello po. Hi ate, magandang gabi. Good evening po. Ay, anong pangalan po ni ate? Charlene. Ano po? Charlene. Charlene. Si ate Charlene. Ilan taon na si ate Charlene? 22. Bye. 22. Ay, yung kaibigan ko umalis. Palangang parating, bye. Nagulat Ay, ako. party na kasi siya. Pa-party na, no? 22 si Charlene. Oo, nagbababay na siya. Saan siya ka sa Japan? Huwag kang maingay nga. Okinawa. Okinawa po. Okinawa, Japan. Oh. Japan. Hoy, di ba dyan sinot ang dyan yung setting nung kita-kita Talaga? sa Japan. Oo. I really wanna go to Ayoko Japan. nang kasi yung details kasi marami pang hindi nakakapanood. Pero anyway, ayun nga. Matagal ka na sa Japan, ano? 7 years po. 7. Matagal na. Turuan mo nga kami ng basic na salita dyan. Ano po yung hello? Paano sabihin sa Hello lang ka lang. Mushi-mushi naman. sa Nihongo? Nihongo ba? Sorry naman. Nihongo ba? Paano sa Nihongo ang ayaw ko na ito, palitan mo to? Basic lang. Ha? Grabe. Basic ba yan? Hindi, sige. Paano sa Nihongo ang aalis na ako? Sayonara. Sayonara. Talaga nga? Oy, marunong ka pala, Papa Jackson. May mga alam akong konti. Halimbawa, Ano? sabi mo, ako, Dorobo. Oy, hindi yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo! Hindi! Magnanakaw yung Dorobo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kala mo, di mo alam yan na. Eto, Okanimutsi. Maraming pera. Okani. Mutsi. Oo, marami pera. Okanimuchi. Talaga? Okaninay, walang pera. Papa Okani. dyan, Okanimuchi. Otosan. Tatay. Talagang tatay lagi Otosan no? Otosan. Okasan nanay. Utuusan. Parang may nagtitext dyan ng sumasabi. Ano ba yun? Otosan tatay. Okasan nanay. Mga ganun naman. Sensei. Ha? Teacher. Yata, ako. Oo, teacher. Sensei. Pero alam ko lotion yan dito sa atin. Hindi pa meron sensei. Oo nga, parang nakikita ko nga yan. Sensei, no? Oo nga. Milk lotion. Senpai. Ano yung senpai? Senpai. Mauuwi sana to, Jorn. Tama na nga. Senpai, di ba? Notice me, senpai. Ano ba yung mga pag ganyan nabibuisit ako sa Facebook? Notice me, senpai. Ano ba to? Ano ba yung senpai? Parang naawa ka. Parang Maawa. please. Si Charlene. Opo. Sige. Sige, total, nasa Japan ka. Anong napatawag si ate Charlene? Ano pa yun? Broken hearted. Yun. Yan ang sinasabi, no? Game lang kasama ate, ha? Kwentuhan mo kami, ate Charlene, ha? Sige, go. Sige po. So, may na-meet ako na guy last year, around
Japanese ito o September? Pinoy? Filipino, pero nasa US military. Ah, okay. Haba ng armalat niya, Brad. Oo, Pag no? napatok ang katagir, ewan ko lang. Iba dyan, no? Yung rocket launcher niya, di ba? Ibang klase. Pag na-tuban ka niyan. Tubab. Ano ba? Grabe, no? Totoo naman eh. Sige. At tapos ate, nasa US military. Na-meet mo yes, nung sorry po. September, tama? Oo, September. Etong Papa Jackson na to. Ano yung ano ba? Ano mangyayari sa'yo? Ganon. Abong. Ganon. Bakit naman tinatawanan yung... Tinatawanan mo yung sound effects Imagine ko. ko si Yun- Baggy nakatawan na gano'n. Yun na nga lang yung kaya kong i-sound effects eh. Sorry, Charlene, tuloy mo na. Oh, September nakilala Tapos? niya si tapos Na-meet ko siya sa kasi yung work ko dito, waitress sa isang sports bar. okay. Tapos, parang ako yung nagsiserve sa kanya. Tapos, siya yung hininga niya yung number ko pagkatapos. Tapos nag-text na kami. Yan. Tapos, Binigay mo kasi nakita ka rin sa kanya. oo naman. Yun yun. Kasi hindi Ay, ba? Oo naman. mo nabibigay niya kung hindi mo nagustuhan. Correct. Kung hindi mo na-tripan din. Tapos? Kasi mabait din naman talaga siya din. Tapos, nag-usap-usap kami, tapos lumalabas kami, tapos nagdi-date. Kayong dalawa lang. Hindi, kasama yung kaibigan ko din. But never naging kayong dalawa lumabas lang? Kayong dalawa lang? Yung, once lang. Okay. Ano yun? Yung date nyo, romantic date? Oo, kasi pag nandyan ako, effort talaga siya sa kaibigan ko kasi nagbibigay ng rose, mga ganon, mga roses. Kasi one time, nagpunta ako ng bar, tapos na kasi ako, nahulog ako sa hagdan. Bakit ka nahulog sa hagdan? Lasing nga ako, nahulog ako sa hagdan. Tapos the next day, pumunta siya sa bahay namin, nagdala ng ice pack, tapos flowers. Ice pack? Ako, ice pack. pag ako magadala ko hagdan. Hagdan. Tuturuan ko siyang Paano gumamit. gumamit? Nahuhulog pa sa... Ba't di ba ka nagmadali? Kasi ganyan, di ba? Minsan nagmamadali ka, nadulas ka Hindi, lasing daw eh. Yun lang. Tapos? Kasi tapos mga 2 months na, 2 months siya nang ligaw sa akin. Tapos, nung birthday ko nung November, nag-effort talaga siya, Nag-apply siya, effort. Paanong effort? Anong ginawa niyang effort? Sige nga. Talaga siya, Nagpatumba ba siya ng ng puno, ganyan? Hindi, sabi niya, tinanong niya kaibigan ko, ano daw ang gagawin niya, ano daw ang magandang gawin, ganon. Na-surprise? Bumili siya Okay. Oo. Tapos bumili siya ng cake, tapos may teddy bear, tapos 24 roses. Yung high cake may school na teddy dating, bear, ha? social ha? High school na ang dating, ha? Yung cake may teddy bear. Cute yan, gusto ng girls yan. Diba? Hindi, may cake, tapos may teddy bear, tapos may 24 roses. Oh, social. Hindi yung teddy bear eh. Sabi nung niya Chris, teddy bear. Sosyalin. Tapos? Tapos, on that night, same night, parang mga 11 na ng gabi. Tinanong niya ako, sa harap talaga ng mga kaibigan ko, lahat ng mga bisita ko. Sabi niya, can you be my girlfriend? Tanong niya talaga. Sa harap ng mga kaibigan ko, tapos, oo na no. Paano mo sinagot? Sige nga. Kunyari ako magtatanong. Yan, dali yun. Charlene. Bakit? Ang pangit! Wala mo nakaroman sa katawan to. Napaka-romantic to ka! Ulit. Charlene? Yes. Can you be my girlfriend? Yes. Ganun wala Tapos sinagot?
Oo, tapos nirecord pa ng mga kaibigan ko talaga. Tag mo kami, tag mo kami. Ni-record tapos. Tapos, masaya naman din kami. Hindi kami masyadong nag-aaway. Ganon. Parang konti lang inisan. Tapos, parang pabebe lang na away. Parang lambingin lang ba? Parang ganon lang. Okay. Tapos, recently, nung So, naging kayo na nga. Oo, naging kami. Sila na. Okay. So, after mga 6 months, mga May, nagpunta siya, sabi niya sa akin, ma-deploy daw siya sa Korea 2 months. Okay, lakasan mo natin, speak louder. Tapos, ma-deploy daw siya sa Korea 2 months. Tapos ako naman, umuwi ako ng Pinas for like a month. Alright. So, hindi kami nakita, pero tawag kami everyday. Okay. Tapos, bumalik na siya last Friday. Kasi 2 months na, July na. Last Friday, bumalik na siya dito, tapos nagkita na kami. Tapos, parang feel ko na parang may nagbago, parang ganon. Alin nagbago na? Wait. The entire time, yung 2 buwan na hindi kayo nagkita at nagkasama, the communication was good. Oo, every day kami nagtatawagan, nagtitext. Okay. Pero nakita kayo, parang feeling mo, hindi ito yung dating kayo before kayo nagkahiwalay ng 2 months. Oo, kasi before, super sweet talaga siya. Parang lahat, aalis kami, parang gusto niya talaga, parang kulang na talaga pag malaki na talaga sa lahat na girlfriend niya ako, parang ganon. Tapos, nung bumalik na siya dito, parang distant na siya. Paano ang distant? Kasi, alam niya, parang masyadong hindi na siya umiimek, parang baka pagod lang yung tao ate, baka nga, galing sa deployment, militar yan eh. Yan, hindi ko nga siya hindi ko rin naman siya ginugulo, naglalaro siya PS4, tapos ako nagla-laptop lang din, nanonood lang ng movie. Tapos matutulog na kami, hindi ko naman siya inaano din. Tapos nung Wednesday, ngayon lang Wednesday, kasi introvert siya. Siya? Introvert? Oo, parang gusto niyang may sariling time, ganon. Hindi naman sa introvert ate, if you just want time for yourself, di ba, alone time, di ibig sabihin introvert ka. But maybe you hindi, pati din kasi nanay niya nagsasabi na introvert yan kasi hindi, alam mo, sorry who are we to say na someone is introvert? Kasi medical term kasi yan eh. Only, di ba, hindi, siya rin naman nagsabi din. Doktor nanay niya? Ay, sorry po. Sabi lang niya yan, to describe siguro na loner siya. Medical term kasi yung magiging introvert eh. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin kung kani-kanino yan. Kasi sabi niya sa akin daw, yung bata pa siya talaga, pag naguguluhan na siya sa paligid niya, pumapasok siya sa cabinet. Sira ulo siya introvert. Pasok ka sa cabinet, diba? Hindi ka introvert, sira ulo kapag... Sabi na nung bata. Ako nga eh. Grabe nga. Sa dispenser ako pasok. Nagpapaunahan pa. Bakit? Sige, chika, mag-iisip yan. Saka pasok. Hello? Sa kaldero lang naman ako pumasok eh. Pero nakita rin ako kasi hindi ko masara. Tapos? Last Wednesday, before ako pumasok ng work, sabi ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, papunta na ako sa work ngayon, tapos tumawag siya. Tapos, sabi niya, anong ginagawa mo? Tapos sabi ko, nagre-ready, papunta na sa work, tapos parang malungkot siya. Feel ko talaga sa boses niya, malungkot siya. Tapos sabi ko, okay ka lang? Tapos sabi niya, hindi raw. Hindi raw siya okay. Tapos, sabi ko, anong iniisip mo? Sabi niya, work daw, tapos, work, tapos magsi-school pa siya next week na daw. Magsisimula next week na yung school niya. Tapos sabi ko, anong gusto mong gawin? Okay, tatanong, anong gusto mong gawin? Tapos sabi niya, gusto na daw mapag-isa, gusto na daw sariling time. Tapos sabi ko, okay. So umuwi ako sa bahay namin. Pag-uwi ko, tumawag siya ulit, sabi niya na na unhappy na daw siya. Unhappy. Bakit daw? Di mo tinanong? Kasi sabi niya, sabi niya na, ayon, pag together pa daw kami,
magiging unfair lang daw kasi sa akin kasi magiging busy daw siya sa work tapos ayaw Pero na siyempre, daw maging alibay na lang yung work kasi bago ka naman niya diskarte yan, alam, di ba? Alam mo naman yun yung trabaho Tsaka niya. alam na niya na yun yung trabaho niya. At naging kayo naman na, oo, tapos sabi niya daw, baka ayaw na daw na emotionally unavailable daw siya sa akin. Ayaw daw ganun. I like that. I like that. Emotionally unavailable. Kasi alam mo ba, emotionally clingy yung mga yan eh. Di ba? Pag hindi mo Hindi naman ako clingy din sa kanya. Sabi ko emotionally clingy. Mga babae, galing yan eh. Pag na-reply kayo ng K, di ba nagkas kayo ng malambing? tapos reply K. Di ba? Pero the guy, di ba? Magwawala. Di ba does not or did not mean anything harmful. Nagwawala kayo. Oh, you're taking me for granted. Pagpay ko ng ganun. Ako pag kinikay niya ako, tina-thumbs up ko rin naman siya sa Facebook. Thumbs up lang. Alright, what's the question, Charlene? Kasi nag-usap kami just now before ako tumawag. Like 2 hours na talaga nag-usap kami. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na sabi ko sa kanya, wag ka na lang mag-give up. Tapos, kung kailangan niya ng panahon, maghintay naman ako sa kanya din eh. Because you love the guy. Oo, tapos sabi niya, sabi niya, fall out of love daw siya. Tapos hindi naman din ako naniniwala na fall out of love. Bakit? Hindi naniniwala? Kasi yung Wednesday, umalis siya sa ng bahay, tapos pumunta pa nga siya sa amin, tapos nagbabay pa, tapos I love you pa, tapos nag-kiss pa siya sa akin. Tapos that night, sabihin pa siya akin, hindi na lang Shopee, tapos fall out of love. Ganito ka na. You know what? Alam mo ang problema dito kay Chico? Nag-cherry pick ka na eh. Nag-cherry pick ka na nang pwede mong gamitin para ma-justify na hindi totoong na fall out of love siya. Diba? But you know what? Ito, it does not matter. It does not matter kung, Charlene, kung feeling mo he's lying. Whether he's lying or he's telling the truth. The fact alone that he's man enough to tell you that he's fallen out of love, ate, you cannot negotiate that. Tapos na yan. Kasi alam mo, wait lang ate, ang lalaki, alright, ang lalaki ate, kahit pagtulakan mo ang lalaki, kung talagang gusto ka niyan, babakurang ka niyan. Pero pag ang lalaki umayaw ate, kahit anong gawin mo, you know, the good thing is, he was man enough to tell you ayaw na niya. Yun na pagkakasabi niya sa yung pag-amin niya sa'yo na ayaw niya maging unfair kasi emotionally unavailable siya sa'yo. Alibay na lang yun. Ako naniniwala dun eh. Yun na naman na din. Sabi niya sa akin ngayon, sabi niya sa akin ngayon, I no longer have love for you daw. See? Hindi mo na kailangan. You do not need to read between the lines. Di ba? He told you straight up. Oh. Ano pa malabo doon? Sabi niya, I need time to be alone. Parang wala akong nagawa sa kanya. Parang one day lang nagising na siya. Wala na. Parang. No, that's very unlikely, but it's possible. Yung you wake up, alam mo, totoo yan, Kuya Chico, it happens, Talaga ba? Oh, yeah. Paggising mo lang? Pero without any reason? Naniniwala ko na yan, kumbaga, series yan of many things, nagpatong-patong na lang. And then you wake up one morning at wala ka ng, kumbaga, that morning, wala ka ng maibigay na dahilan sa sarili mo to fall in love over again. Because when we go to sleep, we reset ourselves, It's just that every time that we wake up, we have more reasons, diba, to fall in love over again than not. Diba? So, ganito, Charlene, it's very possible. You go to bed at night thinking, I'm not saying feeling, thinking that you are still both in love, and then you wake up the following day, it's as if you don't know the person. Ako malakas ang inala ko kaya Chico na may third party dito. May ibang girl. Oh, there must be a reason. Hindi pwede kasing wala lang. Yeah, there must be a reason. Pero alam mo, Charlene, may dahilan man o wala, nagpapaalam yung tao. Who are you to tell him no, do not go? Ayaw na niya sa'yo eh. I've fallen out of love. Ayaw na niya, di ba? Parang naawa di ako sa sarili ko kasi bineg ko talaga siya. Sabi ko, huwag mo iwan. Sabi niya, no, I need
I need time to be alone. I don't know how long. Sabi ko, So lahat na sinabi mo sa amin dito na loner siya, introvert siya, hindi, joke lahat yun. Walang katotohanan yan, di ba? The only reality you have right now is that he's fallen out of love and that's it. Nothing more, nothing less. And he's asking for his freedom? Hindi naman siguro. Freedom? Yeah, freedom from you. Hindi naman na kailangan ipaglaban pa yun eh. Kalayaan naman niya eh. so parang ano na lang, let it go na lang. Yeah. Wala ka naman choice, actually. Tama. Right on. As if may choice ka naman, wala naman talaga. Ganun talaga siguro. Masakit sa'yo ito, ate. Diba? Kasi, Sobra talaga. first, huwag ka magalit sa akin. Hindi siya nagagalit. Nadadala lang siya ng emosyon. Masakit sa'yo ito, diba? Kaya lang, ang problema dito, Charlene, pag-ibig kasi ito eh. You are compelled to respect the feelings of your partner. Pag nasa relasyon ka. Ano yung unwritten rule yan kay Chico eh. Compelled ka na irespeto. Parang kay Chico, iba yung dating sa'yo na nag-uusapan. Pag meron kang relasyon, compelled ka. Whether pag-usapan niyo o hindi, whether it was stated from very beginning, compelled ka na irespeto yung nararamdaman ng partner. Well, yun naman talaga yung dapat. Hindi Diba? ba? Tama naman yan. Unwritten na yan. Pero, it applies sa lahat. Whether it applies ng kayo pa or i-apply mo ito dahil nagpapaalam siya, it's the same thing. correct. You have to respect yung kanyang emosyon. At this time, yung emosyon ng lalaking ito is away from you. And you have to respect that. You have to respect Lang, that. kasi hindi ko din naman alam anong ginawa ko din. Hindi mo na kailangan may gawin eh. Oh, minsan wala ka naman talagang ginawa. Kaya Chico nga, iniwan, walang ginawa. Alam mo, I just realized minsan masama din wala kang ginagawa. Minsan wala kang ginawa. Pag-usapan natin mamaya yan. Totoo yan. Wala kang ginawa. Minsan hindi pala maganda 'yon, gano'n. Wala naman akong ginagawa, yun na nga, wala ka kasing ginawa. Exactly. Pag mayroong relasyon na never nagkaroon ng pagkakataon, 'di ba, to face the challenge of reconstructing something, 'di ba? Kasi ang relasyon ay construction 'yan eh. Correct. 'Di ba? But when you fight, there is the process of reconstruction. And when you reconstruct, mas matibay kasi 'yun eh. Pag nag-reconstruct ka, di ba? Pag hindi, if you never face the challenge of reconstruction, yung relasyon, it's likely to fall. Correct. It's likely to crumble, ate. Kasi, alam mo, Kuya Chico, minsan na-appreciate mo yung saya kapag galing kayo sa away. You will appreciate fun more pag galing kayo sa tampuhan, away, even the hugs and kisses, di ba? They're sweeter. Totoo yan. Kapag galing kayo sa away. Oo, yung parang araw-araw halos ginagawa niyan, pero iba yung dating kapag nanggaling kayo sa nagtampuhan kayo, yan, no? di ba? Tapos magkusuyan ka ulit, tapos May konting gigil tsaka alas eh. Yung maglalamat eh. Magbabakat kayong dalawa eh. Ha? may hugs and iba yung dating, di ba? Ganyan. Merong na gano'n. Yan. Ay, nakapaw. Charlene, Opo. you know, this is painful. Lalo babae ka, di ba? Siyempre, alam mo, naniniwala ko. Charlene, maganda ka, no? Iniwan niya ako sa ere. Maganda ka, no? Opo. Di ba? Yeah. Ano yan eh? Balik ko. Hindi. Totoo lang. Sorry with no biases at all mas masakit to pag may tsura ka eh. Ganon? Bakit? Yung nagmakaawa ka. Iba, di ba? Yung Nagmakaawa ka, masakit yan eh. Because, you know, sorry po, real talk lang. You know, when you know you look good, it comes with certain pride eh. parang bakit? Di ba? Oh, it comes with certain pride. May mali ba sa akin? May ganun yung datingan It mo, comes di ba? along with certain claim na I am not supposed to beg kasi okay naman ako eh. Okay naman ako. May ibang nagkakandara pa sa akin but look at me now sa'yo. Nagmamakaawa ko. Sinabihan ko talaga sa kanina. Na maganda ka. Hindi, Sabi niya, Sabi ko talaga na, nagmamakaawa. sabi ko talaga sa kanya na you know, I don't need to beg you, pero I fall for you na. Kaya na-fall kasi talaga ako sa'yo, pero sabi ko talaga, hello, marami naman din ba dyan, di ba? Pero ikaw kasi yung yung minahal ko rin naman kasi. Yun lang, di ba? Kahit, ang totoo yan, Charlene, yan, sabihin mo man yan, sabihin lang naman din niya sa'yo,
anong gagawin ko? Na fall out of love na ako eh. Sinubukan ko naman eh. Diba? Ginawa ko naman din. Kaya lang, Ito yung mga Pero tanong na I understand him din naman. wala ka naman choice eh. Tinanong ko siya, ba't niya na-feel yan? Tapos sabi niya, sa mga last week na daw na nandun siya sa Korea, parang na-feel niya daw na nawawala na daw. Ito yung mga tanong na, ako ba ang sumuko? Ako ba ang nagkulang o ako yung sumuko? Yee! wow. Ako ba ang nagkulang o ikaw ba ang sumuko? Anong Tapos sabi ko, nangyari so you're gonna give up on us? sa ating dalawa? Tapos? Tinanong ko siya, so you're gonna give up on us? Wala talagang paliligo. Sabi niya, yes. See? Wala ka ng choice. Alam mo, Charlene, usually pag ang lalaki ganyan yung sagutan, yung halos bago ka pa matapos may sagot na siya, yan na yan eh. Yung hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdalawang isip, wala nang paligoy-ligoy. Hindi mo na yan, ibig sabihin buo na talaga yung loob niya. Kinausap ko ng mga kaibigan ko, sabi nila, just give him time to think. Tapos sabi ko, wag na lang, di na Wag din na. ako mag-hope din. Wag na lang. Ako, Masasaktan ka lang. Lalo ka lang masasaktan, no? Pero ito na kasi, tama naman si Papa Jackson, masakit naman talaga to sa'yo, Charlene. Pero ang katotohanan kasi talaga ng buhay, no? Ako iniisip ko, in short, wala ka lang choice, 'di ba? At wala ka naman ding karapatan to say no, 'di ba? Pag sasabihin niya aalis na ako sa buhay mo and you would say no, bakit, 'di ba? Pero ang Hindi mo worst kaya din, 'yon. kasi malapit na yung bahay namin. Yun lang, 'di ba? Wala na naman na to, hindi na naman to natin dapat wala nang sense pa, Charlene, kung malapit man yung bahay nyo, 'di ba? Kung lagi man kayo nagkikita, yung emosyon, 'di ba? Yung feelings niya sa iyo yung nawala, 'di ba? Hindi mo yung address. Oh, tapos sabi niya, kasi may gamit ako sa bahay niya, tapos sabi ko, huwag mo lang ilak yung bahay mo, kukunin ko yung gamit ko. Tapos Wow, hayop. sabi niya, hatid daw. Wow. Tapos sabi Hayop. niya, hatid Kung saan daw niya darating